Napakagandang balita mula sa ating Pangulong Marcos dahil in-extend niya ang employment ng ating mga service workers at saka mga job order workers na employed sa government. Sabi dito sa Manila Bulletin, Marcos extends employment of contractual job order government workers na i-publish noong April 25, 2024. Ito ay napakagandang balita. At least nagkakaroon tayo ng bagong pag-asa para sa 2025 dahil kung ang contract mo matatapos ng December 31, 2024, automatically extended na ito. Napakaganda ang plano ng ating gobyerno dahil bibigyan nila ng pagkakataon ang ating mga service workers, job order workers para makapag-serbisyo ng maayos. Ito ang sabi. The goal is to build a pool of government workers that can perform and qualify for government's plantilla positions. O, di ba? Meron silang pagkakataon para ma-qualify for permanent positions sa government. Nakita rin nila na marami tayong mga government agencies na may maraming contract of service and job order workers tulad ng sa Department of Public Works and Highways, Department of Health, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, at saka ang DENR, Department of Environment and Natural Resources. Marami silang mga contractual workers at saka mga job orders. Papag-aralan din ng ating gobyerno kung bakit marami ang mga contractual na hindi pa nare-regular. Maraming mga items ang hindi pa na-fill upan sa gobyerno. Papag-aralan din nila dahil nakita nila na maraming job orders at saka contract of workers, pero marami din namang mga items na hindi pa na-fill upan para sa mga permanent employees. Kaya papag-aralan nila para yung mga deserving na mga contractual workers ay mabigyan ng item na ma-permanent. Sabi pa dito sa balita, the President instructed government agencies to re-educate and train COS and job order workers to develop their skills and capabilities to help them pass the civil service examination. O kaya mas magandang sabihin na bigyan ng exam na madali. Kasi naman mahirap din naman talaga yung civil service examination. Mayroon akong kakilala, ilang beses nag-take ng civil service examination dahil libre naman, sige, take na ng take ng take sa exam para pumasa. Pero panibagong gastos din naman yan. Kaya kailangan talagang i-train o kaya i-re-educate para maipasa nila ang service examination. Marami tayong mga kakilala na matagal na silang job orders, contract of workers sa government. Hindi sila nare-regular, na permanent na absorb ng mga agencies dahil wala silang eligibility. Kahit man lang subproof, hindi nila kayang ipasa. Pero okay naman ang kanilang trabaho, ang kanilang performance ay okay naman. Yun nga lang, hindi sila eligible dahil sa hindi nila maipasa-pasa ang kanilang service exam, civil service examination. Yun ang masaklap. Kaya dapat sana babaan din nila yung passing rate para madaling pumasa. Pero ako'y pumasa pero wala akong mahanap pa na trabaho sa gobyerno. Siguro kapag pag-uwi ng Pinas, try ko din maghanap ng trabaho kasi ayokong manatili sa bahay. Gusto kong lumalabas lagi para hindi nagiging idle ang ating katawan, ang ating utak. Kailangan nating maging energetic. Yan ang magandang balitang hatid ko sa araw na ito, pampa good vibes, pampa energy sa ating araw para hindi tayo naman nawawalan ng pag-asa dahil yan ang pag-asang ibinigay for 2025, extended ang ating mga kontrata. Bye!